Kung tanan na naka-open, nakadetay ko at rin check, Bible sa to projector. 1 Peter 1 verses 15 to 16, ilan ang pulong sa Diyos? Ay, 1 Timothy. 1 Timothy. Kung tanan na, atong pamalandungan ang pulong sa Dios nilingon diri tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga miandi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dili kanako nga labing dautan sa mga makasasala ipadayag ang hingpit nga pailog ni Jesucristo aron nga mahimo akong panag-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhi. Dayon atong palikod tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dili kanako nga labing dautan sa makasasala ikapadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panag-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhi. Dayon dagay ko ng pulong sa Dios kini nga pulong usa ni ka sinulat ni kasinulat ni Pablo alang sa mga katawhan sa Dios na nagpakita na ang matag usa kanato nga mituo midawat ni Kristo iya nailalom sa gugma o kaluoy sa tumbuhi nga Dios. Ako kita'y tulan ang pulong sa Dios, you are not disqualified. Diha sa Dios, you are not disqualified, my soul. Dagan sa ato huna-huna nga makaingon ta nga dili na ta angay gamiton sa Ginoo tungod sa atong mga kapakyasan. Siguro ang pipila nato no, usay maluya ta magsimba, maluya ta magampo, maluya ta magdaig, maluya ta or wala tay kumpiyansa sa atong pagkakristohanon tungod sa atong mga kapakyasan ug sa atong mga kakulangon. Amen. Ako lang papakasinati ana. Usay moingon ta sa atong kaugalingon, Lord, daghan naman kay kog sayo. Dili naman ko angayan nimo gamiton. Di naman ko angayan mo simpa. Di naman ko angayan mahimong tawagon nga Kristohanon. Pero ang pulong sa Dios may suon, nagpadayag og kamatuoran. Kung ato ning i-summarize di buok kaning 15 to 16 may suon nagpakita that God's grace is not about your perfection. It is about His mercy. So, ang grasya sa Dios, wala siya nag-cover na to because we are perfect. Kay maayo itong binuhatan. Apan tungod kay maluluyon o mahigugmaon ng Diyos sa matagusan natin. Kakaulian ta, kakabag-o ta, gabati gihapon tag gugma sa Diyos, kamingaw sa Diyos, tungod na sa iyang kaluoy may suon. Amen. Busa nini kabuntagon, dili nato i-disqualify atong kaugalingon at tubangan sa Dios because klaro kayo ang iyang pulo that His grace qualifies us bisan pa man sa atong mga kapakyasan. Hindi naging ko maulian, hindi naging ko mabangko, dili naging ko angayan, mubarong, dili naging ko ngayon musimba, dili naging ko matawag na anak sa Ginoo tungod sa akong mga kapakyasan. But our faith, igsuon, kung balikan nato itong pagtuo sa Diyos, it's a way pagtuo sa Diyos din. Amen. Kitang tanan,
Ingon siya diri sa tanan nga may pagtuo. Mutuo niya kaniya og makadawat sa kinabuhi nga dayon. Ingon si Paul diri, ingon si Paul na ako ang mas labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios. Aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo sa tanan nga magtuo diha kaniya. Gihigugma ta sa Dios bisan sa atong pagkakita aron madayag ug makita ani nga kalibutan nga ang atong buhi nga Dios nga atong gituhuan. He is not the God of perfection, but He is the God of mercy. So, amen. Ikaluy-an ta sa Dios. We are covered by His mercy. Munang i-encourage na to, lift up na to itong self, igsuwan itong kaugalingon, mabisan pa man sa atong mga kapakyasan, kakulangon, atubangan sa Ginoo. We are always covered by His grace sa iyang gugmang kaluoy. So, mga makaingon ta na, naulian gabud ko, nakabalik gabud mis Ginoo, taniwala sa sunog, protektahan gabud mis Ginoo. Na-bless kay ko naman lang itong nga pulong sa miabot nga trahedya sa ako kinabuhi last Monday. Itong Monday sa Kadlawon nga pagkahitabo iso nagtuugid ko nga kami tanan parehas silmis kabugog daw gid tanan. Pero wala gid may lain gihimo ato dito mi sa baybay. Ato bang magid ko sa anong dagat bitaw luhod ko sa dagat kulon. Kasayod gid ko Ginoo nga imo gid mi kini nga pulong ko ginagatag kalikod sa ako nga nakaingon ko nga ang mga anak sa Ginoo bulahan gyud kaayo sa tanang panahon because we are covered by His mercy and so bisan unsa pa nato galutan tungod kay kita mituo mitawag ni Kristo yung mga anak so mitong saad na sa Dios that we are covered by His grace. Kumbaga nanalain ta nga ang kamot ang pandong sa kamot sa Dios naa na sa atong kinabuhi bisan pa man sa atong mga kapakyasan kakulangon padlumon ta tudluan ta sa Dios makasinati ta kaguyaw dili ta exempted ni ana pero dili gid magbali ang kamatuoran ni Igsoon sa tanan nga mga anak sa Dios gi-cover na niya tanan sa iyang grasya o sa iyang kaluoy. Amen. Muna makaingon tang ano man nga bisan sa akong kapakyasan kakulangon Lord naa pa man gyapon ko karon Ginoo. Because again igsuon na imong kaugalingon I am covered by God's mercy. Unang grasya sa Dios. Ina imong kaugalingon di na ko i-disqualify akong kaugalingon bisan sa akong kapakyasan because I am covered by His grace. Atong pagpakan ng kaayo sa tubuhi ng Diyos mention sa katapusan nato. Baklay-baklay taninggalan. Pero taniwala sa itong kapakyasan, kakulangon sa itong buhi ng Diyos, dili yun mabali ang kamatuuran ng mga anak ta sa Diyos, magtutuo ta sa Diyos, we are covered by His grace mga soul. Ingon pa sa iyong pulong nga we are not consumed. Ani nga kalibutan, bisan grabe ang corruption, bisan grabe ang mga utang panggitabo. Pero ang kalisod, ang kawadon, manili taga-kakonsume mga igsoon because of His grace. Nagkaulian gyapon! Hallelujah! Pakakaon gyapon! Amen! Pakabayad gyapon! Pakasimba gyapon, pakapahiyong gyapon. Because of His grace, my soul. Hindi na tungod kay perfecto ta. Kaya kung kita lang, kung tinimbanga lang ang walay grasya sa Ginoo, huwag kita'y dag-anan sa timbangan sa Ginoo, my soul. Tambugunod kita sa eterno. But because of His grace that covers us, we are not disqualified and so on. Amen. This morning, the Lord encourages us. Wala ko kabalong sa imong kayutang.
unsay imo ug akong kahimtang may igsoon. Si Lord lang nasayod. That sometimes in our lives makasinatig ta nga mabati na to o dili naging taangayan at tubangan sa Ginoo. Sa pila ka bisis na gipakyas na to ang Dios. Katubang sa evening with God, grabe ako makabless sa pulong sa Ginoo nga bisan pa man gipakyas na to ang Dios, pero ang iyang gugma dili gid mo pakyas na to. His love is enduring. Bisan kapila na to siya pakyason, ang gugma sa Dios mula utay yun. Enduring, it means may suon ay hindi mo padayon gina. Dili mo hunong, dili mapapagan, but mo padayon, mo lahutay, mo endure gina. Mapakyas matadlaw-adlaw ang gugma sa Dios, higit na mababagan, higit na mabarahan, higit na Amen! His love is enduring, may suon. His grace is sufficient sa matag usapan nato. Ingon na kalami atong Ginoo. Amen. Tanawa ang mga tao sa Biblia. Si Moses una nakapatay og tao pero gigamit gyapon sa Ginoo. Nangulog gyapon sa Israel. Bisan sa iyang mga kapakyasan, we are not disqualified because of our sins and failures sa tubangan sa Ginoo. Labi kay pamalandungon ni kabuntago no nga ang Dios ay gingarian na naog sa langit ni barug sa atong atubangan aron lang i-lift up ta, aron lang nasigon ta maigsuon. Ini mo tapat bless ka nga nagsimba karon kay gidasig ka sa Dios. Siya pa'y gipakyas nato, siya pa'y nagdasig nato. Amen. Siya pa'y nagdasig nato nga despite of your failures and so on. Despite sa imong kapakyasan, Kurt, you are not disqualified in my grace. Amen. Si David, nakahimog adultery, murder, pero gihimog gyapon sa Ginoong man after God's own heart, mga igsoon. Nabitaw, dili di ka pa nung balingon sa Ginoo bisan pag-unsay atong nanimo. Nana kalami ang Ginoo pa siya, you are the apple of my eye. Ngayon pa sa Psalms ito na share na ko last month, may kalipay ang Diyos sa iyang katawan. Bisa kinanirata pero kalipay ta sa Diyos. Amen. Napakyas sa maka hila doon sa buwag ko nakasala sa kulong. Remind yourself that you are not disqualified sa grasya sa Diyos. Katong pagkasunog bitaw, makaingon gid ko nga ikaw gid kadto Lord, ang imo gitong grasya Lord na nalipod sa akong mga kinabuhi ko. Kinsa gyud magdaho nga dili isa na lang lagi kabalay. Kung katong kabalay wala tumatabang, kanya nahugdan na gid sa tubig, tanan media Lord, nabaw pati ngalis kabog. Puro tanan, kay nga mo mga atok nagsumpay ra tanan. But because of His grace, may so giving a word na bless kikukuhan. We are covered by His grace. Na may mga Kristiyanan sa itong kinabuhi, hapit lang. Hapit lang. Warming lang. Katiligid malimod that we are covered by His grace. Kauban na to ang Diyos, hapit na to ang Diyos. Igo ang grasya sa Diyos sa mga kinabuhi. Si Peter, nakadinay ni Jesus tulong ka bisis. Pero padayon niya pong gigamit sa Ginoo ng imong leader sa early church. Amen. We are not disqualified in His grace. So, kung sila nga doon ay dakong kapakyasan, wala gi-disqualify sa Ginoo, ikaw o ako, dili kita i-disqualify sa Ginoo. Amen. Yung nanak kalami ang kinabuhi na may Ginoo may suwan. This morning, let us remember, you are not disqualified because number one, Jesus came for sinners, not for perfect people. Amen. Ilan siya diri? 15. Tinuod ang igawaton ng tuhuan sa hingpit ang gingon nga mianhi si Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Wala niya gipadala yung grasya para sa mga perpekto. Amen. Pati ang grasya niya gipadala para nimo, para nako, ha? Magpakyason. I am not saying nga magpakasala na lang ta kay cover ta sa grasya.
But atong batunan nga kanang grasya nga gihatag sa Dios kanato bugtian nato ang Dios sa iyang kamaayo. Amen. Kana bitong tagaan pagpabor sa tao, ato biya ginasa nagpaboran. Ingon na gyud sa Ginoo. Nga ang iyang grasya nga nag-cover nato, utang nato nakabubunton niya. Pakitaan nato siya sa maayo. Dili kay abusahan ng iyang kaayo. Jesus came for sinners, not perfect people. Sa atong gibasa, di ba, si Paul mismo niangkon nga siya ang worst of sinners. Ingon siya nila, ako ang pinakalabaw sa tanang dautan. Pero gipakita sa Ginoo ang iyang kaluoy. Gigamit niya si Pablo. Gigamit niya si Pablo nga dautan kaniadto para matayag ang grasya o gugma sa Dios. Kinsa man si Paul kaniadto? Pamatyon niya ang mga Christian sa early church. Pangpugiso na niya tanan. Pero taliwala sa iyang pagkadautan. Ingon siya ang pinakadautan. Nga naman, kay siya man kilir man siya sa una. Nagkitawag bitaw nga, si tawag nga ng kanang mga hinired ganing nga kuan, si tawag nga na. Oh, hitman. Hitman ni siya sa una. Siya patay sa mga Kristohanon, magtotoo. Muna ingon siya, I am worst of our sinners. Yun siya sa 15, ako ang labing dautan kanila. Pero sa ingon sa 16, apan di kaluyan ako sa Dios aron dinhi kanako ang labing dautan sa mga makasala, ikapadayag sa hingpit ang pailog ni Kristo. Dili man madayag ang grasya sa Ginoo sa mga buutan na daan. Kanang kaluoy nga gipakita sa Ginoo nimo bisan sa imong pagkadautan, gituyo na niya aron madayag o makita masangyaw na siya nga Dios may gumaon. Kanang mga Lord, ganong na-save ni sa sunog. Lord, ganong naulihan pamangko sa akong sakit. Because kung di na niya buhaton, dili madayag iyang kaluoy o gugma nato. Ani nga kalibutan, dili masangyaw ang iyang gugma kung di na niya buhaton nimo o nako. Amen. Pero gipakita sa Ginoo ang iyang mercy o gigamit siya as apostle. Muni si Pablo, Pedro. Brokenness is not a barrier. Amen. It is the very reason Jesus came. Muning rason nga numi, abot si Jesus. Una isuon, do not disqualify yourself because Jesus came for sinners and not for perfect people. Number 2, do not disqualify yourself in the Lord because your past does not decide your future. In Isaiah 43:18 to 19, kung atong basahon may isuon, Isaiah 43. Isaiah, palikog rin, 43. Sa itong verse 18 to 19. Isaiah 43:18 to 19. Ingon dara, apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, o ayaw pagpabilin diya sa mga butang nga karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon motungha kini ug makita ninyo maghimo akong dalan dito sa kamingawan ug sa mga suba dito sa desierto. Balik sa 18, isun ayaw pagpabilin. Ayaw na paghantong sa karaang mga pangitabo. Because ang Dios nagbuhat og mga bag-ong mga butang sa atong kinabuhi. Your past doesn't decide your future. Ang imong kagahapon, ang imong kapakyasan, dili na imong determinar sa imong ugma may suon. Amen. Na dili naging kumad, langit, dili naging kumaluwas, dili naging kuma, mabag-o kay napakyas ko kagahapon. Aduna pa'y mahimo ang Dios. Amen. Ang imong kagahapon, dili mao ang imong kaugmaon. May mong kaugalingon. Akong kagahapon, dili mo akong kaugmaon. Amen. God redeems mistakes and turns them into testimonies. Kanang ato mga kagahapon, magamit na ito ng may mong testimonya sa umaabot ng soon. Amen.
Your past becomes a platform for His mercy. Si Pablo bitaw, ang iyang kagahapon na himong ang platform sa ugma o grasya sa Dios. Kung unsa man imong nahimo ganina, sa imong nahimo gahapon, nakapakyasan at tubangan sa Dios, mahimo ng testimonya sa kaayo ug ugma sa Dios sa umahapon. Nanak, mga apo, mga anak, dautan kay ko sa una. Pero naapa ko karon tungkol kay gikaluyan ko sa Ginoo. Amen. Ikatuloy suon, do not disqualify yourself in the Lord because number one, niyan siya dili para sa mga perpekto apan sa mga makasasala. Ikaduha, tungkol kay ang imong kapakyasan, dili maoy imong kaugmaon may suon. Ikatulo, because weakness is not a disqualification sa mga pag-usapan nato. Kitang tanan ay kaluyahon. Amen. Lain lang. Kitang tanan ay lain-lain nga kaluyahon. In 2 Corinthians 12 verse 9, pagkando ko Kurt, 2 Corinthians 12 verse 9. Ang atong kaluyahon, maoy, dalan aron makita ang gahom sa Dios. Mao na venue para makita ang grasya o gahom sa Dios sa itong kinabuhi. Sige yun niya, apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya, kaysa imong kaluya, makita sa higpit ang akong gahom. Busa kikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang. Maingon si Pablo, gikalipay ko ang pagpakita sa akong kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Amen. Inani lang ko. Nalagi ko'y kaluyahon, nalagi tayo kaluyahon. Pero pinaagi ni Ana gagakita ang grasya gahom sa atong buhi na Diyos. Minsan na lang kung perfect pa. Diyan naman kung perfecto na kita aning kalibutan na. Di na yun masangyaw ang Ginoo sa atong kinabuhi. Adunay katuyuan ang Diyos, kita adunay tagsatak sa kakaluyahon sa kinabuhi. Kaysa ingon makita ang gahom sa Diyos. He does not need your strength. He needs your yes and so on. Sa pagpangalagad, sa pagbarog isip mga alagad, katawhan sa Ginoo, pinili sa Ginoo, wala man siya nag-ingon nga pag-claim na Kristohanon because kusgan ka, because perfect ka. Patingon siya, He doesn't need your strength. He needs your yes and so on. Ignon makasasilingan. Ayaw, pag ingon-ingon nga Kristohanon ka, kaya makasasala man ka. Patingon ang pulong sa Diyos, doesn't need your strength. Wala man gikinahanglan sa Diyos ang akong pagkaperpekto, ang akong kusog nga makabuhat sa maayo. But gikinahanglan sa Ginoo ang akong pagtuo. Amen. Kitang tanan adunay kaluyahon. Ani nga kalibutan, pero dili tanan nagtungo sa Ginoo. And you are blessed. Nabisan pa man sa imong kaluyahon, kitagaan pagpagtuo sa Ginoo. Muna importante sa Dios nga kita mituo kaniya. Dagang tao ni kalibutan na. Makaingon ta nga pormagi kayo, balahaan kayo. Pero walay pagtuo sa Ginoo. He doesn't need your strength, He needs your yes and so. Sa tanang panahon, magsimba ta sa Dios. Sa tanang panahon, mga lagad ta sa Dios. Pinion nato ang Dios. Kahalukan nato ang Dios. Higugmao nato ang Dios. Mura man ang gikinanglan sa Ginoo. Wala man siya nag-ingon nga ni-ani ko kay mga perpekto mo, kay mga kusgan mo sa pagbuhat sa maayo. But ni-ani siya para nato nga mga makasasala. Amen. Weakness is an invitation for His power. Diya makita ang gahom sa Diyos. Taliwala sa atong mga kahuyang, diya makita ang gahom sa Diyos. Anay tabo na sa imo kay dautan magug ka. Nasakit ka kay dautan magug ka. Naglisod ka kay dautan magug ka. Sa mata sa tao inana ang pananaw igsuon. At sa mata sa Dios, gialaw niya ang mga sirkumstansya sa tong kinabuhi. Unsay gingon niya diha aron makita ang iyang gahom. Igo kanimo ang akong grasya. Kaysa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. Taliwala sa itong kapagyasan, diya kakakita ang gahom sa atong buhi nga Diyos. Nga naman,
Anong kigugma mga po na sa Ginoo nga makasasala man na? Diya kakakita ang gugma kahong sa Dios sa tong kinabuhi. Diya kakapadayag. Mailhan magud nato ang Dios nga mahigugmaon kung wa pa ta nahigugmaan ang mga makasasala nga ko. Dili na ta makaingon nga mahigugmaon ang Dios kung sa atong pagkaperpekto higugma ta niya. Pag nakita na ilhan siya nga mahigugmaon, maluluyon nga Dios, tungod kay gihigugma niya ang mga makasasala nga sama kanato. Amen. Mubitaw nga wala na tayag sa mga Pariseo ang gugmang kaluhi sa Dios because wala man ang Dios na welcome sa ilang mga kinabuhi. Asa man na welcome ang Ginoo sa ni Jesus sa iyang pagministry yung isod. Dito sa mga muling, dito sa mga komprador sa buhis, dito gi-welcome ang presensya sa Ginoo. Dito nakita ang gugmang kaluhi sa Ginoo. Wala atong mga tao nga Diyos nun relihiyoso nga kuno ay nagtuman sa iyang balaod pero wala mituo o welcome sa Ginoo. Dito nakita ingon ang mga Pariseo, ngano man na siya magiilan niya nga anak sa Dios yung kaugalingon pero nakituyog siya sa mga buring. Tungod kay sa iyang pagpakihiusa sa mga makasasala, madayag ang iyang grasya o gugmamay. Amen. Do not disqualify yourself in the Lord. Na may mga panahon nga discourage dito sa itong kaugalingon because nanaragyo tataman. Naging mga panahon nga makaingon ta nga mapakyason gid kita sa Ginoo. Gakabag-o na usab gid ta pag-ayo sa Ginoo. Nagkulang gid ta sa Ginoo. Dining kabuntagon igsoon, your weakness is an invitation for His power. Diya makita ang gugmang kaluoy sa Dios. The more nato kasinati na natas kaluyahon sa kinabuhi, the more nang kakadayag ang grasya sa Dios. Diba? Diha sa inyong kahuyang, diha kakadayag ang gahom sa Dios. Basta yung makita, anong inanaman? Malibog ta may suod. Pero kung wala ta aning state sa tong kinabuhi karon, asa ba mailhan ang Dios? Asa ba makita ang gahom sa Dios? Ikaupat, do not disqualify yourself in the Lord because God's call is based on His goodness and not in your performance. Dili ta maayo nga Kristohanon kay gamay ra pa kay atong nadala nga mga tao kalag. Dili ta maayo nga gitarista tungod kay dili pa kay ta maayo dani. Dili ta maayo nga leader tungod kay dili pa gid kay nato ang kahimo atong mga katungdanan sa church. Patingon diri igsuon na disqualify yourself kay ang calling ni Lord wala ka nagbase sa atong perfection. Nakabase siya sa pagkamaayo sa imo. And despite sa tanan, naagya po yung mga good things sa atong kinabuhi because maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Mataningon na maayo ang Dios sa tanang panahon. Maayo ang Dios. Ang tawag sa Ginoo dili base sa imong performance kung dili sa iyang pagkamaayo. So, nagamit gyapon ta, nagapasidunggan gyapon ta, nakapangalagad gyapon ta, nahimo gyapon tang angayan, dili na tungod sa atong mga binuhatan, patungod kay maayo, sa diyang maayo gyud ang atong Ginoo. Amen. Even when you fail, His grace remains. Even when you fail, His call remains. Gamiton yung punta sa Ginoo. Agpakapangalagad yung punta sa Ginoo. You are qualified because of His grace, mga igsoon. Amen. Do not disqualify yourself. Di na ko magsimba. Kay mura mangyapon. Nagpakasala ko. Di na ko mag-ampo. Kay mura mangyapon. Di na ko mag-gitar. Di na ko mag-ministry. Di na ko mangalaga. Di na ko mag-leader. But remember, nini kabuntagon igsoon. Di-qualified ka ni Lord not because perfect ka, but because maayos siya nga Diyos sa atong kinabuhi. Grasyoso siya nga Diyos sa atong mga kinabuhi. Again, we are blessed nga sa atong Diyos nga atong gituhuan. Bisan gipakyas nato siya,
Naagya po siya may parog karon, encouraging us, lifting us up. Nagaingon nato nga ayaw i-disqualify yung kaugalingon nga rin kanako. Ingon ng Diyos, gi-embrace ta niya sa iyang grasya. We are covered by His grace. Dili nato i-disqualify atong kaugalingon. Ang Ginoo keep encouraging us. Kay Diyos ko siya nga magdadasig. Siya atong abogado. Siya atong lifter. Siya atong encourager sa atong kinabuhi. Siya kapik-pik na itong anak. Ayaw ka diskurahin. Ingon siya sa Joshua, di ba? Do not be discouraged. Do not be dismayed. For I am with you. I will help you. I will be with you forever. Amen. Hindi kabuntagon igsuon. Mahimot ang kumbinsido sa atong buhi nga Dios nga magdadasig. Na di nato i-disqualify ang atong kaugalingon diha sa Dios because nianhi siya para nimo nga makasasala. Ang imuhang kaluyahon or kapakyasan dili nay mahimong ugma nimo igsuon. Ikatulo, ang imong kaluyahon dili na mo disqualify nimo. Apan hinuon ang imong kaluyahon magpadayag sa grasya ug kaluoy sa Dios diha kanimo. Amen. Kanang bitong mga tao nga nag-backslide na diya sa Ginoo. Ato silang encourage, suod nga sa imong kaluyahon, makita ang grasya sa Ginoo. Na instead Ginoo nga magpalayo ta sa Dios, magpaduol hinuon ta bisan pa sa atong kapakyasan kay gikaluy-an ta sa Ginoo. Ikaupat na igsuon, God's call is based on His goodness and not in our performance. Gamiton niya punta sa Ginoo. Hindi mong kaugalingon karon, gamiton niya po ko sa Ginoo. May kalipay niya po ng Ginoo kanako. Kitawag niya po ko sa Ginoo. Gimuon niya po kong tiil o kamot sa Ginoo. Dili gid ko i-disqualify sa Ginoo sa iyang calling sa akong kinabuhi. Amen. Let us encourage ourselves na igsuon. Mapakyas magta na may mga panahon na maluya ta sa pagpangalagad. Ayaw ka diskurahin diya sa Ginoo. Kay dili kita isalikuan sa Diyos. Dili kita ibihar sa Diyos bisan pa man sa tanan mga igsoon. Amen. Ini kabuntagon, remember, God's call is based on His goodness, not sa imong performance. Your weakness is not a disqualification. Isang mapakyas ta, dili tayo disqualifies ni Lord. It is an invitation for His power. You are healed by His grace, not your own worthiness. Dili ta makabarog, dili ta makalahutay, tungod sa atong mga nahimo. Isang-saon atong kamas, mapakyas kita iso. Because we are not under sa atong kusog. But we are under and covered by His grace. Amen. Busa ayaw tuguti ng imong sala, kaluyahon, kapakyasan, kakulangon sa Dios. Magtugong kanimo paduol sa Ginoo. Tuguti ang gugma sa Dios nga mopadala nimo paduol sa paglahutay o pagbarog gayon para sa Ginoo menson. Dili kabuntagon at declare, I am not disqualified in the Lord. Hindi mo kaugalingon, I am not disqualified in the Lord. I am chosen and covered by His grace. Atong pagpahakan ng kaayo sa Pilipinas. We are blessed. Nag-encourage ta sa kabuhi nga Diyos na kabuntagon. Bulahan kita ngayon anak itong Ginoo menson. Magampo ta itong iduko, itong mga ulo, itong